Bawa kwartawab shalanawa, Bawa kwartawam shalanawa, abayahawa shabashamayam, abayahawa shabashamayam, salakalanawa, salakalanawa, alkataayanawa, alkataayanawa, watawadalak aldamak, watawadalak aldamak, sa satap at kataayanawa, sa tapat kataayanawa, kalhalal hawadla abayhawa layam, alalal hawadla abayahawa layam, basa masyayak hawashay, bahasya masyayak yawashay, basam raw kakadas, bahasyam raw kakadas, yaman. yaman. Okay. So nandito na tayo sa Second Book of Maccabees, chapter 1. Chapter 1. So magsimula na tayo sa pangalawang aklat ng Makabeo. Okay. Basa. Pangalawang aklat ni Makabeo, kabanata 1 hanggang 1 to 36. Ang mga Hudyo sa Jerusalem at Judea ay bumabati sa kanilang mga kababayan sa Ehipto. Hangad namin ang inyong lubos na kapayapaan. Pagpalain nawa kayo ng alahayam at alalahanin nawa niya ang kanyang tipan sa matatapat niyang lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob. Bigyan nawa niya kayong lahat ng pusong masigasig sa pagsamba sa kanya at sa pagsunod ng buong puso at pagsang-ayon sa kanyang kalooban. Tulungan nawa niya kayo na maunawaan ang kanyang mga utos at pagkalooban nawa niya kayo ng kapayapaan. Okay, itong Second Book of Macabeo, this is another version sa First Maccabe. First Book of Maccabe. Parang another version lang, pero ang story parang simula sa very beginning. Ang First Book of Maccabe kasi, nakapokus ang topic niya sa gera. Ito, simula rin, pero ang topic dito, nakapokus sa paglilingkod kay Abayhawa. Paglilingkod, pagsasamba, at pagsunod sa mga kautusan. Ito ang focus sa Second Book of Maccabe. Okay. Basa. Dinggin nawa ni Yahweh ang inyong mga dalangin at patawarin ang inyong mga pagkakasala. Naway huwag niya kayong hiwalayan sa panahon ng kahirapan. Dito sa Huda, kayo'y aming idinadalangin ngayon. Sa taong 142 BCE, nang si Demetrio II ang nagahari sa Syria, sumulat kami sa inyo, sapagkat noon ay dumating sa amin ang kahirapan at pag-uusig. Naranasan namin ang lahat ng ito, mula nang si Jason at ang kanyang mga kapanalig ay maghimagsik laban sa lupaing banal sa kaharian. Sinunog nila ang mga pintuan ng templo at pinatay ang mga taong wala namang kasalanan. Ngunit kami ay tumawag sa Yahweh at dininig naman niya ang aming panalangin. Kaya't kami ay nag-alay ng handog na hayop at harina, nagsindi ng mga ilaw, at naghain ng tinapay sa altar. So, sila, mga Hebrew Israelite, mga Hudyo sa Israel, ay sumulat sila sa mga Hebrew Israelite sa Ehipto na naiwan doon, nakatira. Yun ang binalita na itong nangyayari sa amin. Nawa kayo, ganun din, maglilingkod. Yun ang setting ng kwento dito. Puro historical story about sa paglilingkod kay Hawa. Hindi ito nakapokus sa gera. Napokus ang kanilang mga ginawa, maglingkod po. Encouragement sila one another sa bawat remnant Hebrew Israelite nga nasa iba-ibang bansa. Lalo itong sinulatan nila, yung nasa Egypt, nakatira ang mga remnant Hebrew Israelite. Okay, tuloy tayo. Ngayon ay pinapaalala namin sa inyo na ipagdiwang ang pista ng mga tulda sa ikasiyam na buwan. Isinulat ito ngayong taong 142 BCE. Ang mga taga-Jerusalem at taga-Judea ang Senado at si Judas Macabeo ay bumabati kay Aristobolo na tagapayo ni Haring Ptolomeo at mula sa angkan ng mga hinirang na saserdote. Binabati rin namin ang mga Hudyo sa Ehipto.
Naway patuloy na maging masagana ang inyong buhay. Nagpapasalamat kami sa alahayam sa pagliligtas niya sa amin sa panganib at pamamatnubay sa aming pakikidigma laban sa hari. Siya ang nagpalayas sa mga nangahas lumusob sa banal na lungsod. So, ang ginawa nila noon ay mga sulat yon. Padala doon sa Egypt, sa ibang mga lugar, pagbate, ganito. Pero ngayon, high-tech na. GC. Yung group chat. Na member ko sa International Remnant Hebrew Israelite. Kumusta? How are you? Remnant Elders. Isaiah Yasherala. Yan. Sa Sikumar, sa India, na mga tribe of Levi. Sa Ethiopia, na mga elders doon, na mga alima. Pagbati mula sa Pilipinas na alima. So, yan ang mas madali ang communication ngayon, lalo na sa GC. Kasi pag kita lahat ng member ng GC, kita lahat. Ito sa kanila, sulat-sulat lang. May padala pa, may courier pa, may post office pa. So, yon. Parang telegrama. So, yon ang setting ng kwento doon. Ditong mga pangyayari na nagbigay sila ng encouragement sa bawat isa na, kamusta ang paglilingkod ninyo dyan? Huwag niyong kalimutan ang ano. So, yan. Okay, tuloy tayo. Nang dumating sa Persia si Haring Antioco, kasama ang isang hukbong parang hindi matatalo. Sila'y pinatay at pinagputol-putol sa templo ng Diyosang Sinanea. Ito'y isinasagawa ng mga tusong saserdote ng Diyosa. Si Antioco ay pumunta sa templo kasama ang mga tagapayo niya at nagkunwang pakakasal sa Diyosa upang makamkam ang kayamanan doon bilang regalo sa kanilang pag-iisang dibdib. Nang mailabas ng mga saserdote ang mga kayamanan, pumunta sa templo si Antioco at ang mga kaibigan niya para kunin ang mga iyon. Ngunit nang nasa loob na sila, isinara ng mga saserdote ang mga pinto. Yan. Kulong. Kita mo ha? Ito sa Antioco, kunwari lang ha. Dahil yung pera, yung ginto ang pakay niya doon doon sa templo. Itong templo nito, ito yung templong nagawa na ni Nehemiah, nila ni Zorobabel. Second temple nito Tapos, yung kinontrol ng mga, na mga hintel, ayan, nalagyan nilang mga revolto, mga Diyos-Diyosan. Ito sa Diyos-Diyosan. Iya. Diyos. Tapos, yan na. Okay, tuloy tayo. At isang lihim na lagusan sa kisame ang kanilang binuksan, at mula rooy binato nila ang mga panauhin hanggang sa mamatay. Pinagputol-putol nila ang mga bangkay at inihagi sa mga ulo sa labas. Purihin ang ating alahayam na naglalapat ng parusa sa mga lapastangan. Sa ika-25 araw ng ikasiyam na buwan, ipagdiriwang namin ang pagdalisay sa templo. Kaya naisip naming balitaan kayo upang ipagdiwang naman ninyo ang pista ng mga tulda at inyong maalaala ang paglitaw ng apoy na tumupok sa inialay na handog ni Nehemias matapos na muli niyang itayo ang templo at ang altar. Nangyari ito noong panahong bihagin sa Persia ang ating mga ninuno. Ang mga tapat na saserdote noong panahong iyon ay kumuha ng apoy sa altar at itinago ito sa isang tuyong balon nang walang nakakaalam. Biro mo nangyari ha. Pumasok yung mga hintil. Kukunin yung ginto. Kumari magpakasal pa sa Diyosa. Pero mabuti pala, sinira ang pinto, may lagusan pala doon sa kisame. Pinapatay nila. Pinagputol-putol. Ang ulo'y hagi sa labas. Biro mo. Sa tulong ni Abay Hawa, pinapatay yung mga hintil na mga pasaway. Parang karumal-dumal ang ginawa, pero tama lang. Tama na, putol-putulin. Chop talaga parang ginagawa dati. Ganon ang Kasi lapastanganan ang ginawa.
isang lapastanganan sa templo na ginawa nila. Templo, second temple yun, nagawa na ni Zerubbabel, nila ni Nehemiah. Pero ano nangyari, yung pinasok ng mga hintil, nila ni Antioco, Hari Antioco, grabe. Pero Diyos-Diyosan. Talagang laging ginigipit talaga itong mga Hebrew Israelite sa mga hintil Ngayon, lumalaban sila sa tulong ni Abay Hawa. O yan, pinagpuputol-putol nila. Ang ulo, pinaghagi sa labas. O, kaya mo? Agoy. Kaya mo? Gagawin yun sa ano? Sabi nga ng iba na, grabe itong mga Muslim, talagang terorista, mamatay tao. Tama lang Lapastangan yung ginawa nila sa templo Sa pagsamba nila sa kay Allah. Kasi ang pagsamba kay Allah, tama naman, synonyms yun ng Yahweh Pero ang mga Christian, kunwari ko na bait-baitan, dibulto, grabe, puro mga pangalan, puro polon angel. Binaliktad nga, gano'n ang ginawa ng mga Hebrew Israelite. Paano nila pinagputol-putol ang mga katawan, mga ulo, pinaghagis nila. So yan. Hindi yan masama dahil ang ginawa nila, lapastangan sa templo Okay, tuloy tayo. Lumipas ang mga taon at niloob ng alahayam na ni Nehemias ay mapag-utusan ng hari ng Persya na hanapin ang nawawalang apoy na iyon. Mga salinlahi ng mga saserdoteng nagtago ng apoy ang isinugo ni Nehemias para hanapin ang nasabing apoy. Ibinalita nila sa aming wala ng apoy sa balon, kundi putik lamang. Iniutos ni Nehemias sa mga saserdote na kumuha ng putik na iyon at ibuhos sa handog, sa altar at sa kahoy na kinapapatungan nito. Ginawa nga nila ito at paglitaw ng araw na nooy natatakpan ng ulap, isang malaking siga ang sumiklab sa ibabaw ng altar. Namanghang lahat sa kanilang nasaksihan. Habang natutupok ang handog, pinangunahan nila si Jonathan sa pananalangin at tumugon naman si Nehemias at ang mga tao. Okay. Bago natin i-explain yung ginawa sa templo, lapastangan sa templo. Dito sa atin sa Pilipinas, may sikat ditong preacher ng Christian. Very sikat. Minura niya si Allah. Biro mo minura niya si Allah. Papatayin siya ng Muslim. Tumakas siya. Sa Netherlands, nakatira. Hanggang doon na siya namatay. Sino yon? Si Eli Soriano. Kailang umalis siya dito, iniwanan niya dito ang kanyang congregation na malaki kasi minura niya si Allah. Hindi papayag ang mga Muslim doon. At murahin yung namin. Si Allah. Yan. Takas siya. So, ganun. Dito, yung napastangan sa templo, pinagpuputol-putol ang katawan. Pinaghagis mga ulo. So, malaking mali naman ginawa ni Eli Soriano Minura na si Allah. Si Allah, siya yung Yahweh Synonyms lang ang pangalan. Dapat pinura niya, Jesus Christ, God, Lord, Panginoon, kasi mga fallen angel yan, mga satanas lahat yan. Pero yung Allah, minura niya, yung Yahweh, mumurahin niya, nako, yari ka dyan. Kasi ipaglaban talaga, hindi mo pwede lapastanganan. Yung ginawa na, lapastangan sa templo. So yan, ngayon dito, patungkol naman sa handog. Kasi yung panahon na yan, during the time, handog talaga kailangan nila sa kapatawaran ng kasalanan, ganon. Tapos, ang apoy pa, isa pang problema nila sa apoy. Na para magkaroon tayo, wala namang problema sa apoy ngayon, daming posporo daming mga lighter Yung panahon nila doon, yung bato nga ganon nila para... Pagkikis-kisin ng bato. So, Pahirapan. ngayon, doon sa nagtaka, kumislab, nagkaroon ng apoy. Doon sa may putik. Okay, tuloy tayo. Ganito ang panalangin ni Nehemias. Yahawa naming alahayam,
Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Kahanga-hanga ka, makapangyarihan, makatarungan at mahabagin. Ikaw lamang ang hari. Ikaw lamang ang mahabagin, makatarungan at makapangyarihan. Ikaw ang walang hanggang tagapagligtas ng Israel. Ikaw ang humirang at nagpala sa aming mga ninuno. Tanggapin mo ang handog naming ito para sa Israel. Ingatan mo at pabanalin ang iyong bansang pinili. Tipunin mo po ang nagkawatak-watak na mga Hudyo na inalipin ng mga hintil. Kahabagan mo po ang mga kinamumuhian at inaapi upang malaman ng mga hintil na ikaw ang aming alahayam. So, ang kanila talagang forgiveness sa sin, nung time na yan, handog talaga. Tinanggap ng mga handog. Ganon. So, yun ang practices mula pa yung tinuro doon kay Abraham. Yung doon kay ano, yung bakit tinanggap ang handog ni Abel? Hindi kay Cain. Dahil kay Abel may dugo na binuhos. Kay Cain wala. Si Abraham kung naghandog. Ganon talaga ang sa lumang tipan. Pero dito, talakayin natin ang sa bagong tipan. Okay, tuloy tayo. Parusahan mo ang labis na nagpapahirap sa amin at nagmamalaki pa sa pag-api sa amin. At gaya ng ipinangako mo sa pamamagitan ni Moises, itatag mo ang iyong bansa sa iyong lupang banal. Pagkatapos manalangin, ang mga saserdote ay nag-awitan. Natupok nga ang handog, ngunit may natira pang putik na buhat sa balon, kaya't iniutos ni Nehemias na ibuhos ito sa malalaking bato. Pagkabuhos, isang malaking ningas ang sumiklab, ngunit mas maliwanag pa rin ang ningning ng liwanag buhat sa altar. Yan. So, sa Maccabi, yung time nila ni Nehemiah. O yan, Nehemias. Tapos, naghandog sila. Tumupok. Doon sa apoy na nabuhos nila doon sa malaking bato. Ay doon, may apoy. Kumislap at kinain yung mga handog. Pagkainin ang handog, tinupok, ibig sabihin tinanggap ni Abay Hawa yung handog. Ganon. Okay, tuloy. Nabalitaan ito ng mga tao at umabot din sa kaalaman ng hari ng Persia. Ang dakong pinagkunan ng putik na ginamit ni Nehemias at ng mga kasamahan niya para sunugin ang handog ay pinabakura ng hari ng Persia at ipinahayag niyang banal ang puok na iyon. Malaking salapi ang kinikita ng dakong iyon at sino mang naisin ng hari ay hinahatian niya sa kinikita. Neftar ang itinawag ni Nehemias sa putik na iyon na ang kahulugan ay paglilinis, ngunit tinatawag itong nafta ng karamihan. So, sa Old Testament talaga, sa lumang tipan, ang kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan ay handog ng hayop. Handog ng hayop. Yun ang ginawa nila eh. So, ang nangyari sa lumang tipan, ang covenant ni Yahweh sa kanyang bayan, lalo na sa bansang Israel, ay ang dugo ng hayop. Mula pa naman doon sa simula kay Abel eh. Kaya tinanggap ang handog ni Abel kasi may nabuhos na dugo. Kay Cain, wala. Kasi wala naman dugo ang ang handog ng mga pananim, mga trigo, mga prutas. Ngayon, kay Abraham, siya yung unang handog talaga mula kay Abraham. Natuloy-tuloy na yan, Isaac, Jacob, lahat ng mga lahi. Moses, lahat. Ngayon, ganun pa rin ba ang covenant noon hanggang ngayon? Wala bang pagbabago? Mayroong tinatawag na bagong tipan na hindi nalalaman ng iba. Eto.
Basa. Lucas. Lucas chapter 22 verse 20. Gayon din, itinaas niya ang kupa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kupang ito ang bagong tipan ni Yahweh na tinatakan ng aking dugo. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyong kaligtasan. Yun ang bagong tipan ngayon. Ang bagong tipan ni Yahweh, yung dugo ni Yahweh siya. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyong kaligtasan. Hindi na dugo ng hayop. Wala nang bisa yun. O, bagong tipan Iyahawa. ni Yahweh. Bagong tipan. Original to ha. Ancient Aramaic Hebrew. Gayon din, itinaas niya ang kupa pagkatapos naghapunan na sinasabi, ang kupang ito ang bagong tipan ni Yahweh na tinatakan ng aking dugo. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyong kaligtasan. Hindi na yung dugo ng hayop, dugo na mismo ni Yahweh nga nagkatawang tao. Si Yahweh siya ba? Siya ba si Yahweh nagkatawang tao? Paano ma-prove? Okay, basa. Hebreo chapter 10 verse 18. Dahil ang mga kasalanan ay pinatawad, hindi na kailangang mag-alay ng mga hayop upang sunugin para sa kasalanan. So wala nang hayop. Kasi kung mayroong bagong tipan, yung lumang tipan, wala na. May bago na eh. Wala na ang lumang tipan, nandito na tayo sa bagong tipan. Dahil ang mga kasalanan ay pinatawad, hindi na kailangang mag-alay ng mga hayop upang sunugin para sa kasalanan. Hindi na eh. Pero iba, Sunog pa rin. mga tulibagbag na yan eh. Ayaw pa nila yung tanggapin yung nag-alay ng Oo. bato. Okay, tuloy. Pahayag chapter 22 verse 16. Akong si Yahweh siya ay nagsugo ng aking anghel upang ipakita sa iyo ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga tanda. Ako ang Yahweh na naging laman sa lahi ni David upang iligtas ang aking binhi sa pamamagitan ng aking dugo. O, di na Oh. Sino si Yahweh siya? Siya si Yahweh nga naging laman. Akong si Yahweh siya ay nagsugo ng aking anghel upang ipakita sa inyo ang mga bagay na ito sa pamagitan ng mga tanda. Ako ang Yahweh na naging laman sa lahi ni David upang iligtas ang aking binhi sa pamagitan ng aking dugo. Sa doctorated nga lang hindi na ganyan. Kaya sila naligaw talaga. Ang dinoktor ng Vatican Canon Law ay ginawa nilang si Jesus Christ daw, siya si bright morning star. Oh, yan. Bright morning star. Ngayon, kikonek nila doon sa Isaiah 14:12 to 4:10 na ang morning star doon, na doon sa King James Version, naging Lucifer. Therefore daw, itong si Jesus Christ, si Lucifer. Ang original, wala namang Jesus Christ sa original. Yahweh siya, you know. Ay, Ang ginawa kasi, ang original New Testament sa Hebrew Aramaic, ito yung na-translate sa Tagalog. Di-translate ni Septuagint ng Greek na ginawa niya doon ho aster, ho lapros, ho proinos, or phosphorus, na sa English, bright morning star. Na sa Latin, stella splendida et matutina.
na sa Tagalog, maningning na bituin sa umaga. Na kinunik nila doon sa Isaiah 12:14 na si Lucifer. Kasi ang translate ni King James, Haring Santiago na bakla, ginawa niyang Lucifer. Kasi mula sa Greek, gitranslate ni Jerome sa Latin. Mula sa Latin, pinanggalingan niyan sa Hebrew Aramaic. Ang original. Gitranslate ni Septuagint. Tapos, translate sa Latin. Gitranslate ni King James na bayot, Lucifer. Tapos, dito naman sa Good News, to this English o American Standard Version, Bright Morning Star. Talagang pinag-iba-iba ang translation nila. Iba-iba ang ginawa nilang pangliling lang, pagkukurap, pagdukdoktor. Pero itong original. O, anong sabi dito sa original? Ako si Hawashai ay nagsugo ng aking mga anghel upang ipakita sa iyo ang mga bagay na ito sa pamagitan ng mga tanda. O, anong tanda? Ako ang Yahweh. Sabi ni Hosea, siya si Yahweh na naging laman sa lahi ni David. O, sa lahi siya ni David, tribe of Judah, upang iligtas ang aking binhi. Sino iligtas niya? Binhi lang niya. Sa pamagitan ng aking dugo. Kung hindi niya binhi, pasisyahan. Sorry. Di talaga sila maniniwala dito ang hindi niya binhi. Okay, tuloy pa natin. Hebrews chapter 9 verse 12. Sapagkat si Yahawashai Hamashayak ay pumasok minsan sa dakong banal, hindi sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga guya, kundi sa pamagitan ng kaniyang sariling dugo, upang matamo ang walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan. Si Yahawashai Hamashayak, na si Yahweh nagkatawang tao, dugo niya ang dinalay handog. Hindi yung dugo ng hayop. So, dugo ng hayop sa lumang tipan, pero sa bagong tipan, dugo na niya mismo. Ni Yahweh nga nagkatawang tao. Kaya nagkatawang tao para magkaroon ng dugo. Para sa katubusan. Yan ang sa bagong tipan. Okay, dugtungan pa natin. Hebreo chapter 9 verse 25. Ang mataas na saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa banal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Yahawashai ay pumasok lamang ng isang beses upang ihandog ang kanyang sarili at sapat na iyon dahil siya ang huling handog. Si Yahawashai. Pero ang mga saserdote, taon-taon yun, naghandog. Pero once, isang bisis lang. Ngunit si Yahawashai ay pumasok lamang ng isang bisis upang ihandog ang kanyang sarili. At sapat na yun. Sapat na. Dahil siya ang huling handog. Pag huling handog, hindi na wala ng handog. Wala nang pangalawa. Wala nang pangalawa. Hindi ka na rin maghandog ng hayop. Tapos na eh. Si Yahawashai ng pinakahuling handog. Siya mismo, sarili niya ang handog. Yan ang bagong tipan na hindi naintindihan ng iba. Kawawa itong mga nagagaya ngayon. Kawawa na sa lumang tipan sila nagniwala. Kaya lang natisod sila sa bagong tipan kasi kinurap kasi ang bagong tipan. Mula sa original Hebrew, nilipat sa Greek ni Septuagint, nilipat naman mula sa Greek, nilipat naman ni Jerome papuntang Latin. Tapos, nilipat naman ni King James na haring bakla sa English. At marami ng mga version, Nagkalat na. nagkaluko-luko na. Iba na ang kwan. Hmm. Direksyon. Okay, tuloy tayo.
Hebrews chapter 10 verse 9. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito ako upang gawin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis ng alahayam ang unang hain at pinalitan ito ng sakripisyo ni Yahawashai Hamashaya. Oh, inalis ng alahayam ang unang hain, yung mga hayop, wala na, tapos na. At pinalitan. Ito sa sakripisyo ni Yahawashai Hamashaya. Doon na ang sakripisyo niya sa bagong tipan, ang kanyang dugo. Tuloy. Hebrews chapter 10 verse 10. At sa kalooban ng alahayam, pinabanal tayo ni Yahawashai Hamashaya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling dugo, minsan para sa lahat, para sa kanyang binhi. Para sa binhi. Para sa binhi lang niya. Wala talagang pakialam yung iba. Wala yung Ang mga hindi naniniwala sa dugo ni Yahawashai nga nagligtas, hindi yan binhi ni Yahwa. Hindi yan binhi. Kundi binhi yan ng fallen angel. That's why kahit anong explain mo, paliwanag, na ang bagong tipan, dugo na ni Yahawashai ang nagkuha. Wala na yung lumang dugo ng mga hayop. Ganon. Hindi, dito hayop. Malinaw na hindi kayo binhi ni Alhayam. Binhi kayo ng mga fallen angel. Mamaya, malaman nyo saan ang hatungan ninyo. Tuloy tayo. Hebrews chapter 10 verse 29. Gaano pa kabigat na parusa ang nararapat sa mga humamak sa anak ng alahayam at hindi naniwala sa kanyang dugo. Ang tipan kung saan tayo ay pinabanal at nililinis mula sa ating mga kasalanan at nang tumanggi sa espiritu ng biyaya. Yan. Tumanggi pa sa espiritu ng biyaya. Anong nangyari Humahamak. Gaano pa kabigat na parusa ang nararapat ng mga humahamak sa anak ng alhayam. Yahawashai. Hindi natanggap si Yahawashai. Yahawa lang daw sila. At hindi naniniwala sa kanyang dugo. Dahil ang paniwala niya, dugo ng hayop pa rin. Wala, obsolete na yan. Wala na, lumang tipan. Dito na tayo sa bagong tipan. Ang tipan kung saan tayo ay pinabanal at nilinis mula sa ating mga kasalanan at na tumanggi sa espiritu ng biyaya. Yan. Tumanggi sila sa espiritu ng biyaya. Ayaw nilang tanggapin ang dugo ni Yahawashai na si Hawa nagkatawang tao para magkaroon ng dugo, magtubo sa ating kasalanan. Ayaw nilang tanggapin. Gusto pa nila sa dugo ng hayop. Sige. Malinaw nga hindi kayo binhi ni Yahwa. Binhi kayo ng mga fallen angel. Basa. Hebreo chapter 10 verse 13. Mula ngayon, maghihintay siya hanggang sa ang mga nahulog ng anghel at ang kanilang mga binhi ay ihagis sa walang hanggang kaparusahan. Yan ang hantayin ninyo. Na hindi nyo tanggap ang dugo ni Yahawashai na siya si Hawa ang nagkatawang tao dahil gusto nyo dugo pa rin ng hayop, yun pa rin handog ninyo. Sabi nito, mula ngayon, maghintay siya hanggang ang mga nahulog, hanggang ang mga nahulog na anghel at ang kanilang mga binhi ay ihagis sa walang hanggang kaparusahan. Dagat-dagatang apoy po yan. Kasi hindi kayo naniwala sa dugo ni Yahawashai nga naghugas sa ating kasalanan. Doon pa rin kayo sa lumang tipan. Binago na nga, may bagong tipan na nga. At ang bagong tipan, yung dugo ni Yahawashai. Na si Yahawashai, siya si Yahawa, nagkatawang tao. Tapos na. Kaluluoy. So, naggamit-gamit sila Yahawa, pero hindi tanggap si Yahawashai. Ginawa nilang kaluluoy. Abangan. So, Pamumusong. imperno, pamumusong. Nakakaawa. Pamamaliit yun kay Abu Yahweh. Pero yung kanilang isip,
Papuri yun. Hmm. Pero pamumusong yun. Papuri daw ko, no? Wala Hindi daw kasi iba. nila intindihan ang bagong tipan kasi hindi kasi sila binhi ni Hawa. Binhi sila sa mga anghel nga nahulog. That's why doon talaga sila pumapanik sa tatay nila nga si Satanas. Na mga fallen angel nga naging mga Satanas. Doon sila pumanik. Blood is thicker than water. Kasi anong dugong mayroon sa kanya, doon siya pumapanay. Eh, dugo naman sila ng fallen angel eh. Hindi naman sila dugo ni Hawa eh. Okay, tayo dadako sa panalangin. Pastor Richard. Malinaw pa sa sabaw ng tulya. Okay, tayo pong lahat ay patuloy na malahing muli. Abay Yahawa, salamat sa mga salita mo na aming napag-aralan sa araw na ito, na nagbigay sa amin ng katatagan, ng paniniwala, panlilingkod, at patuloy na ikaw lamang at walang ibang sasambahin magpakailanman mula sa aming mga puso at sa iyong mga gagawin pa, O Yahawa. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo sa iyong mga anak at magkaroon ng kaisipan na maunawaan nila ang mga bagay na mahiwaga, lalo na ang mga naitagong kasulatan. Muli, sa pamamagitan ng Bishop Boy Alima, kami pong dalangin, O Yahawa, ang budget na nalalapit ay patuloy na mai-provide sa pagsasaayos ng iyong kasulatan sa madaling panahon. O aming alahayam, sambahin ang iyong pangalan. Luwalhatiin ka sa pamamagitan ni Mashiach Yahweh Shai, Yaman.